Sister anak. Praise the Lord! Amen. God is good. And all the time. Kumusta po mga kapatid? Wednesday na hindi ako nakadalo. Pero sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos na mababasa natin sa aklat ng Exodus. May Biblia ako. Ganito ang pagkasabi. Ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Verse 8, Exodus chapter 17, verses 8 to 17, kakapsan. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Di pa tapos sa may ilaw po. Praise the Lord! Ang pamagat po ng mensahe sa gabing ito, kailangan natin ng pulpito. Ang pamagat po ng mensahe sa gabing ito, mga kapatid, ay ganito. Ang laban mo ay laban ko. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo. Ang laban mo ay laban ko. Amen. Sa ating nabasa, mga kapatid, noong nakalaya na ang mga Israelita mula sa Ehipto, merong mga Amalekita na sumalakay sa kanila. Kaya sila ay magpapalaban ng husto. Kaya inutusan ni Moises si Josue na pumili ng tauhan at kanyang pangunahan ang pakikipaglaban. Ano ang ginawa ni Josue, mga kapatid? Ayon sa ating nabasa, siya ay sumunod. Paano makamtan ang tagumpay sa pakikipaglaban? Ibang laban mo ay laban ko. Si Josue, mga kapatid,
ay successor ni Moises. Kaya, pag successor, sumusunod siya sa lahat ng sinasabi ni Moises. Amen. Para makamtan natin ang tagumpay sa ating laban, gaya ni Josue, ay sumunod siya sa kanyang leader na si Moises. Sumunod, mga kapatid. Sumunod sa ating pastor. Amen. Kung anong ipagawa sa ministry, saludo ako kay Sister Kat. Kung anong sinabi ng pastor na gawin ninyo, yes, pastor, go. Kasi hindi naman tayo utusan ng ating pastor sa ating ikakapahamak. Kasi mga kapatid, ang ating pastor, alam niya kung saan ka magaling. Alam niya kung saan ka niya ilulugar. Purihin ang ating Diyos. Alam niya na kayang-kaya mong gawin ang iaatang sa'yo na responsibilidad. Alam niya kung anong gifts ang nasa'yo, kung anong talent ang nasa'yo na meron ka. Upang sa ganun mga kapatid, ay doon ka mag-bloom, doon ka magiging produktibo para sa ikauunlad ng gawain ng ating Panginoon. It's all about the ministry. It's all about Jesus, mga kapatid. Kaya, sumunod po tayo gaya ni Josue, sumunod siya kay Moses. Kaya, tayo rin sumunod sa ating pastor. Agree kayo mga kapsat? Amen! Amen! Amen. Sumunod tayo sa ating pastor. Yan. Muna din ang kapsat para makamtan natin ang ating tagumpay sa ating pakikipaglaban. Sumunod sa ating pastor. Sumunod sa ating Diyos. Kasi siya yung inutusan ng ating Diyos, siya yung pinadala upang mamuno sa kanyang iglesia. Iglesia ng Balingkanaway. Praise the Lord, Bali Church. Amen. Amen. Pangalawa, mga kapatid, na kung paano makamtan ang tagumpay. Number 2, by lifting our hands. Nabasa natin mga kapatid na si Moises habang nakikipaglaban, nakataas ang kanyang mga kamay. Meron yung tungkod niya. Yung tungkod na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero pag ibinaba niya, matatalong ang Israelita. Mananalo yung kalaban nila. Pero pag nakataas, nananalo yung mga Israelita. Pag nakababa, natatalo sila. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pagtaas ng kamay. Lifting hands to the Lord is fully dependent unto Him. Nakadepende tayo sa Kanya. Ibig sabihin ng pagtaas ng kamay, nakadepende tayo sa Kanya. Amen. Lifting hands to the Lord is fully surrendered unto Him. Pagtaas ng kamay, di ba? Pag sumusuko yung hinuhuli nila na kriminal, dalawang kamay yung nakataas. Ibig sabihin, lifting hands to the Lord is fully surrendered unto Him. Nasa Kanya lamang tayo umaasa, humuhugot ng lakas, isinusuko ang lahat sa Kanya. Nabigbigan tayo ng kapsat nga awan ti mabalbalinan tayo, iti sangwanan ni Apo Diyos. Kaya isinusuko ang lahat, tinataas ang mga kamay, dahil tayo nagtitiwala, natutulungan niya tayo sa anumang laban ng ating buhay.
Amen. Tutulungan niya tayong magtagumpay. Basta, mga kapatid, tandaan natin, lifting our hands unto the living God. Patuloy at walang tigil na pagtawag sa ating Diyos. 24/7. Amen. Pangatlo, mga kapatid, kung paano natin makamtan ang tagumpay sa pakikipaglaban sa araw-araw nating pamumuhay. Pangatlo, by resting in the Lord. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other side, so that his hands remained steady till sunset. Aging gana nga, rumapi kakapsat. Nga nakangato di ima na. Nga ay kakapsat no nakangato di imam. Ang galing nga magtangan. Kakapsat. No nakangato di imam. Nagpe-press down ka. Di ba no damdamong magtangan niya kakapsat. But, into no masanay kan kakapsat. Ay kaya mo ngay ngato di doon ang imam mo. Amen. Hallelujah. Nangawit na si Moises, mga kapatid. Kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato. At pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. At dahil dito natalo ni Josue ang mga Amalekita. Purihin ang ating Panginoon. Matatalo din natin ang mga kalaban. Sa ating pakikipaglaban, mga kapatid, may part po ang bawat isa. Sa loob ng iglesia, si Moises represent our pastor. Si Aaron represent the family. O, di ba? Pag may laban ka, yung pamilya mo makikipaglaban din. Makipag-grit na, nga makipaglaban nga ko kakapsat, makipag-grit na, dahil laban mo kakapsat. At si Josue represent tayo, mga kapatid. And Hur represent the Christian family. At iglesia kakapsat. Sutga po na, ay dahil ba to? Nya representaran di ba to kakapsat? Di ba ito nga nang ipatugawan da ni Moises? Iso ni represent Jesus. Agsipot na daridating nga. Kat nung patugaw da, ni Moises tanat-tangan nga rudan, mabangaran, di ba nung tugawa mampay ta mabangaran na, di ba kakabsa? Iso nga ipatugaw da ni Moises, sige ba itong tapnon mabangaran, tapnon may ni Hor kinaron iso timang nga to dahil gajay ima ni Moises. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Nangawit na yung mga kamay ni Moises, pag kasi pinabayaan, matatalo sila. Amen. Kaya, hinawakan nila yung mga kamay kahit nakaupo na si Moises, hinawakan ni Hur yung kabila, hinawakan ni Aaron yung kabilang kamay. Kaya, mga kapatid, imagine natin ang ating pastor, hindi siya si Superman. Gaya din ni Moises, na napapagod din siya, mga kapatid. Ang hawak niyang ministry, merong Tarlac, merong Nueva Ecija at Pangasinan. Imagine that, mga kapatid. Tapos siya pa ay media man. Apo na yun. At nagtiteacher pa sa amin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya hindi siya si Superman. Mabanlog mo't kakabsat.
He needs our prayer. He needs rest, kakabsat. Kailangan din niyang magpahinga, hindi rest in peace, kakabsat. Amen. Praise the Lord. But rest in the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Kailangan niya tayo, mga kapatid, gaya ni Moises, may humawak sa kanyang kamay, magkabila, at pag may laban, may problema sa church, mga kapatid, huwag nating pabayaan si pastor na mag-isa. Ibig sabihin nito, may hahawak sa magkabilang kamay at ililift up natin siya. Tutulungan natin siya sa ikauunlad ng ministry ng Balinganawa Church. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa pamilya ni Kristo, mga kapatid, ang laban ng isa ay laban ng lahat. Dahil ang tagumpay ng isa, tagumpay ng buong iglesia. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, sana panghawakan natin at tangkinin natin ang tagumpay. Ibandera natin ang watawat ng tagumpay. Purihin ang ating Panginoon. Sa pangaraw-araw nating pakikibaka, mga kapatid, iba't iba yung pinagdadaanan natin. Iba't iba yung laban natin sa buhay. Hindi porket nasa piling na tayo ng ating Panginoon, hindi porket nagsisilbi tayo sa ating Panginoon, we are not exempted. Nandun at nandun pa rin yung mga test, yung mga problema sa buhay-buhay, sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa mundong ibabaw na ito. Kaya mga kapatid, huwag tayong papatalo. Nandyan ang pamilya mo, pamilya natin, immediate family. Nandyan yung pamilya, ang iglesia, pamilya natin kay Kristo, our second family. Nandyan si pastor, mga kapatid, na nananalangin para sa ating lahat. Higit sa lahat, mga kapatid, nandyan lagi ang Diyos. Kaya ang laban natin, mga kapatid, sa buhay na ito, ay laban din ng pamilya natin. Ang laban natin sa buhay na ito sa ating ministry, ay laban din ng iglesia natin, kinabibilangan natin. Ang laban natin, mga kapatid, ay laban din ng ating pastor. Kaya pag napagod ka na, kapatid, sa gabing ito, at sasabihin mo nang give up ka na, sasabihin mong hindi mo na kaya, why not say, sabihin mo, Lord, you are my Jehovah Nissi. Lord, you are my banner. Ikaw ang aking bandila. Inaangkin ko ang katagumpayan mula sa gabing ito at susunod ako. Mga kapatid, susunod ako sa iyo. Lagi akong magpupuri sa iyo. Lagi akong mananahan sa iyo. Dahil alam ko na ang tagumpay ay nagtagumpay ka na. Dahil ang tagumpay, may tagumpay ko na rin. Gaya ng ating inawit, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, angkinin natin ang tagumpay. Laban lang. Dahil ang Diyos na ating pinagsisilbihan ay Diyos ng katagumpayan. Wala pong talong sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos sa gabing ito, naway nakadagdag na naman sa ating kaalaman, sa ating pamumuhay, mga kapatid. Humugot tayo ng lakas mula sa ating Panginoon. Hallelujah. At
Sa pag-angkin natin ng katagumpayan, mga kapatid, mula sa gabing ito, sabihin natin, Lord, meron pang susunod na laban. Inaangkin ko ang katagumpayan. Purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Yung message po ng Panginoon na sinasabi kanina na laban ay hindi po literal na ikaw ay nakikipaglaban sa tao, nakikipaglaban sa kapitbahay, kundi ang tinutukoy pong laban sa ating mabuhay ay yung ating mga pinagdadaanan. Anumang kinakaharap mo sa buhay, anumang problema, anumang pagsubok mo sa buhay, yan po ang labang kinakaharap mo. Kaya yung labang kinakaharap mo sa iyong buhay, laban din po ng iglesia, ng simbahan, laban din po nating lahat yan. Sapagkat kapag alam ng church, alam ng kapatiran, yung pinagdadaanan mo sa buhay, ikaw ay kanilang dinadala, ikaw ay kanilang ipinapanalangin. Kaya yun po ay laban nating lahat. Kaya ang nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, bilang isang magkakapamilya, tandaan po natin, a church is a family. Ang simbahan ay pamilya po yan. At hindi lamang basta-basta pamilya, yan po ay kapuso, yan po ay kapatid. Kaya sa magkakapamilya, magkakapuso yan, magkakapatid. Anumang pinagdadaanan natin, as long as na ipaalam mo sa mga leader ng church, sabihin mo yung problema mo, sabihin mo yung pinagdadaanan mo, then ang church tutulungan ka para ipanalangin, dumulog sa ating Panginoon. Napakahalaga po yung sama-sama tayo na dumulog sa Panginoon. Ang ministry po ng City of God dito po sa Balingcanaway ay hindi po ministry ni Pastor Yod, hindi po ministry ni Pastor Amin, ni Pastor Amalia, Pastor Lota, Pastor Maribek, kundi ito po ay ministry ng Panginoon na ipinagkatiwala niya po sa atin. Ipakita natin sa Panginoon na bilang katiwala niya, mapagkakatiwalaan po tayo. Ang hinahanap, tinitingnan ng Panginoon kung gaano po tayo mapagkakatiwalaan. Kaya ipakita natin sa Diyos na ang kanyang ministry na pinagkatiwala sa lugar na ito ay sama-sama nating dalhin, ilapit sa presensya ng Panginoon. And I believe yung ministry ito ng Panginoon, dahil pag-aari ng Diyos ang ministry ito, then God will provide ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Because we are belong to a God's family. Palakpakan nga po natin, Panginoon. Sabihin nga natin, I'm proud to belong to the family of God. I'm proud to belong to the family of God. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Sa iyong kinatatayuan, kapatid, hindi mo alam kung ano ang labang pinagdadaanan ng iyong kapatid. Habang umaawit tayo ng isang awit, muli nating awitin yung inawit natin kanina sa worship, at gawin nating panalangin ang awit na ito. Upang sa ganon, sa ating paglapit sa Panginoon, hayaan po natin na kapangyarihan at presensya ng Diyos ay dumaloy sa iyong buhay sa gabi po ito. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your holy name, O God. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Yes, Lord. Di kayang ilarawan ang kadakilahan mo. Hallelujah. Kulang
lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, yes, walang kakulang ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, wala kang kakulang. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kapatid, sa gabing ito, ang iyong kapamilya, ang iyong kapuso, ang iyong kapatid na nandito ngayon, nakabilang sa pamilya ng Diyos, hindi mo alam ang kanyang pinagdadaanang laban sa kanyang buhay. Maaari ba yung nasa katabi mo, nasa harap mo, nasa likod mo, lapitan mo siya, tapigin mo ang kanyang balikat, at sabihin mo sa kanya, God bless you, brother. God bless you, sister. God bless you, brother. God bless you, sister. God bless you. Marahil may pinagdadaan ng laban yan. Hindi lang niya alam, hindi mo lang alam. Hindi lang niya masabi sa iyo. Yes. Pero yung pagtangkit mo sa kanyang balikan, ibig sabihin, andyan ka lang sa kanyang likuran, Yes, Lord. umaalalay na nilalapit mo siya Hallelujah. sa Panginoon. Yes. Panginoon, sa gabing ito, salamat po sa iyong salita. Na minsan pa, pinalalahanan mo kami ng mga bagay na dapat namin gawin bilang magkakapamilya, magkakapuso, magkakapatid sa iyo. Narito po ang iyong mga anak ng City of God, Balingkan Naway. I pray, O Lord, Yes, Lord. Hallelujah. lahat ng mga members ng iglesia ito, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Panginoon, patuloy po kayo kumilos sa kanilang mabuhay. Yes, Lord. Ano mang Hallelujah. laban ng kanilang mabuhay, ang Yes, kanilang Lord. pinagdadaanan sa gabi po ito. Yes, We Lord. pray, O God, and we declare Yes, yung Lord. tagumpay, ipagkakaloob mo sa Hallelujah. bawat isa mula sa gabing ito. In the name of Jesus, I declare victory over Yes, victory. Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Salamat Jesus. po. Thank you, Jesus. Dahil pagtatagumpayin mo ang bawat anak mo Yes, Lord. sa labang kinakaharap niya Yes, sa Lord kanyang God. pong buhay. Marahil ito po ay karamdaman, pisikal, Amen. na Hallelujah. kahinaan, Panginoon. Thank you, Jesus. Marahil ito ay financial, Victory. marahil ito ay kalungkutan. Hallelujah. Panginoon, ipaparanas mo yung kapangyarihan sa Yes, kanilang Lord. mga buhay. Pagagalingin mo sila sa kanilang mga karamdaman. Ibabalik mo ang kanilang Hallelujah. pisikal na kalakasan, Panginoon. Bibigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang kaisipan, sa kanilang mga puso. Ang ipagkakaloob mo, ipoprovide mo yung kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat sa tagumpay. Yes, Lord. Salamat po, Diyos. Salamat, Thank you, salamat, Jesus. salamat, salamat. Thank you, Salamat. Lord. Thank you, We Lord. give you all the glory. Yes. We give you all the praises. Yes. Thanksgiving and adoration for the victory that Yes, you have Lord. given to Hallelujah. us this evening. In Yes. the name of Jesus, Yes. everybody says, Amen. Amen! Amen. Palakpakan Amen. natin malakas ang Panginoon.